Tayo po'y manalangin, mga kapatid, at ating pong simulan yung ating topic, no, sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po at again, Lord, pinapakita po ninyo sa bawat isa sa amin na mahal po ninyo ang bawat isa sa amin at talaga namang you move, Lord God, in special and mysterious ways sa aming mga buhay. Lord, you find ways to bless us, Lord God, in your time. Lord, napaka-importante din na makita po namin yung konsepto ng God's timing, Lord, so that we will not abort your plan, yung magandang plano po ninyo para sa aming mga buhay. Minsan po, nagmamadali po kami, minsan po gusto namin na kami yung dumiskarte, kaya ang nangyayari po ay chaos ang kinalalabasan. Pero as we come back to you, Lord God, as we submit to you, as we put our trust in you, Lord God, nakikita po namin kung gaano kaganda yung plano po ninyo. Sabi nga po ninyo sa inyong salita, you make all things beautiful, Lord God, in your time, sa inyong panahon, Panginoon. Maraming salamat po for that wonderful lesson, Lord God, na itinuro po ninyo sa amin at sa umagang ito, muli po ninyo kaming samahan ng inyong Espiritu. Again, ang inyong salita, ang binibigyan po namin ng supreme importance, Lord God, sa aming mga buhay at sa aming kalagitnaan. At alam din po namin, Lord, na habang pinag-uusapan po namin ng inyong salita, your presence is here, Lord God, and where your presence is, nandyan din po yung power, nandyan din po yung pagkilos po ninyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, once again, kayo po ang aming tinataas. Lord, binababa po namin ang aming mga sarili, and we expect, Lord God, to receive something good from you and from your word today, Lord God. Pagpalain po ninyo ang bawat isa at i-meet po ninyo, Lord God, not just our spiritual needs, but even our temporal needs, Lord God. It's a sign of your blessing, it's a sign of your grace, a sign of your mercy, and a sign of your approval, Lord God, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa inyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, lahat po tayo ay medyo na-shock this week dahil dito sa balitang to. They were named the Fallen 44, familiar. Lahat naman po, siguro tayo ay nanonood ng news at siguro naman majority sa atin ay updated doon sa nangyayari sa ating bansa. Kailan lamang dumating si Pope Francis, and after that, eto naman, di ba, yung parang bumulaga. Eto yung nangyari nung Sunday at Monday, no, parang sinimula na ilagay yan doon sa mga news, sa internet, di ba, doon sa TV, doon sa iba't ibang network. At first, no, yung first time na marinig ko, mapanood ko tong balitang ito, medyo indifferent ako eh. Alam mo yun, kasi pag pinag-usapan yung military, di ba, the men in uniforms in our country, medyo sabihin natin, kasi yung system of corruption, masyadong na-embed kasi, di ba, dun sa iba't ibang sangay ng ating gobyerno. Medyo I'm a little bit indifferent nga dun sa news na to, lalong-lalo na nung malaman ko na merong parang reward money na nakapatong dun sa kanilang ini-issuehan ng warrant of arrest, which is, ano pangalan niya? Marwan. Okay, si Marwan at saka yung isa pang Filipino counterpart, mga Jumaya Islamiyah, di ba? Ito yung mga pasimuno dun sa iba't ibang mga terrorist attack, no, dito sa ating bansa, dun pa sa ibang mga bansa. But as the news parang progress, medyo nag-iiba, no, yung aking pananaw dito sa bagay na to. Medyo nasubaybayan ko kasi, no, yung news until mag-declare ng National Day of Mourning
diba, nung Friday, at magkaroon ng isang parang memorial service para sa fallen 44. Okay? And syempre, maririnig natin yung sinasabi ng kanilang mga mahal sa buhay, di ba? And then yung kanilang mga senior officers dun sa eulogy nung current OIC officer in charge, no? Si, anong pangalan niya? Si Talino, si Chief General Superintendent Talino, sinabi niya, is it worth it? Ngayon yung kanyang is it worth it? Parang, one, ang equivalent ay 44 SAF members. Is it worth it? Diba? Kasi pag sinabi nating SAF, tawag nga sa kanila, tagaligtas eh. Diba? Tagaligtas. Nalaman din natin na sila rin yung ipinadala dun sa Zamboanga Seeds. Tama? Zamboanga Seeds. Sila rin. So sila yung parang cream of the crop, di ba? The elite force of the PNP. Kaya parang malaking kabawasan eh, 'di ba, dun sa kanila, iba't ibang reaksyon. 'Di ba? Meron na nga nagkaroon nga ng mga usap-usapan among the rank and file na magkakaroon ng parang mass leave among them. So sabi nitong si Talino dun sa kanyang eulogy, is it worth it? 'Di ba? Isa laban dun sa 44 na kabawasan dun sa SAF PNP. Tanong din yun sa akin eh. Diba? Isa kontra dun sa 44. Pero sabi niya, kung silang tatanungin, etong mga fallen 44, it's worth. Kasi yung isang Marwan, sabi niya, marami pang mga tao ang kapag buhay siya, marami pang mga tao ang mamamatay dahil dun sa pagpapasabog, pambubomba na nagagawin niya. So, maaring yung iba sa atin, as we parang follow this news, siyempre meron tayong mga lessons na matututunan. Makikisimpatya tayo, di ba, dun sa kanilang mga loved ones, yung kanilang mga naiwan na mga mahal sa buhay. Yung iba, maaring indifferent pa rin hanggang sa ngayon, sa kanila, at parang tatanungin kung ano yung motivation, di ba? Kung ano yung dahilan, pinakapunot dulo. Hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam. Pero alam ng mga taong ito yung kanilang sinumpaang tungkulin. And they have done, sabi nga ni Talino, kung ito yung mga kung sila ay mabubuhay at tatanungin sila kung gagawin pa nila ulit. Kasi yung iba pinipigilan eh. Kasi para kang pumunta dun sa para kang, alam mo yon, kasi kuta ng MILF at saka BIFF yon. It's the devil's lair. Ika nga, parang so to speak. Di ba? Parang pugad dyan kapag nagpunta ka dyan, ay hindi ka na makakabalik ng buhay. Pero kahit ganun pa rin, no, alam nila yung bagay yun, tumuloy pa rin. Why? Kasi yung prinsipyo nila, for the love of our country. So meron talagang mga tao that would give up their lives because of love. Di ba? Yung pag-ibig. So a lot of lessons. No? Meron tayong mga matututunan dito sa Fallen 44. And I hope, di ba, meron ding matutunan yung ating gobyerno. Di ba, yung mga inaasam nilang reform, etc., etc. Di ba, nagbuwis. So yung Fallen 44 daw, nagbuwis ng kanilang buhay. Tapos pinakita dun sa isang picture dun sa Congress, tsaka dun sa Senate. Ito naman ang nabubuhay sa buwis. Nagbuwis ng kanilang buhay, taas sa isang picture, ito naman ang nabubuhay dun sa buwis. Hopefully, mga kapatid, parang keeping our fingers crossed and praying, really praying for our nation, for our country, lalong-lalo na yung sa government natin, na talagang magkaroon ng pagbabago. So a lot of lessons to be learned. Pero
Di ba, naging sensational yan at maraming mga Pilipino ang umiyak because of the sacrifice that they have made. Pero ako, habang tinitignan ko yan, habang kinocontemplate ko yung kanilang sakripisyo at yung pagmamahal, 'di ba, na iniaalay nila doon sa kanilang bansa. Talagang na-move tayo, 'di ba? Sino sa inyo na-move habang pinapanood sila, habang pinapanood yung news, medyo naiiyak kayo, 'di ba? Parang alam mo 'yon, medyo heartbreaking, 'di ba? Yung napapaimo ka. Okay? Medyo napapaimo ka. Lalong-lalo na siguro kung napanood ninyo yung eulogy, no, para dun sa kanila. So, merong isang bagay ako na habang tinitignan ko to, merong isang bagay na parang ni-remind sa akin ng Panginoon. At naalala ko yung isang parang supreme sacrifice o yung supreme love na madalas ay siguro dahil minsan ay laging sinasabi sa atin, lagi nating naririnig sa simbahan, di ba? Parang kumbaga na-immune na tayo dun sa laging sinasabi sa atin patungkol dito sa bagay na to, parang hindi na natin pinapansin. No? Pero dito sa bagay na ito, isang sakripisyo para sa bayan, pagmamahal sa bayan, mas nare-realize natin yung isang mas importanteng sakripisyo na ginawa, the supreme sacrifice and the supreme love na ipinadama sa atin ng ating Panginoon. So, habang pinapanood ko yan, mga kapatid, I was reminded of John chapter 15, verse 13. Sabi niya, John 15, verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Diba? So, medyo parang malapit dito sa verse na to. Of course, ang binabanggit dyan ng ating Panginoong Jesucristo, yung mismong kanyang sarili. Diba? I call you my friend. Ano yun ang sinasabi niya? At sabi niya, wala nang hihigit pa daw na pag-ibig, no, kundi yung ialay mo ang iyong buhay para dun sa iba, para dun sa iyong kaibigan. And a similar verse is found in 1 John chapter 3 verse 16. Alam natin ang John 3:16, di ba? Alam natin. Pero ang 1 John 3:16 almost similar with John 3:16. 1 John 3:16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Diba? Mga kapatid, kung nagagawa ito ng mga sinasabi ng ating taong hindi mananampalataya, diba? Or, kasi sa atin, alam natin, tayo ay mga mananampalataya na nakikinig tayo ng sermon, diba? Nagbabasa tayo ng Biblia, naririnig natin yung mensahe about God's love, about loving one another. Pero yun nga, minsan nai-immune na tayo. So mas napapractice pa ng mga sinasabi nating non-believer, no, etong sinabing ito ng ating Panginoong Jesucristo. But I will not focus on that. I will be focusing on the love of God. No, yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya I entitled this message, Indescribable God with an Indescribable Love. Diba? So kung na-touch tayo, na-move tayo dito sa Fallen 44, mas dapat tayong ma-move dun sa love ng Panginoon sa bawat isa sa atin. How many of you, sino po sa inyo ang nagde-declare lagi dun sa kanyang buhay? Actually noon pa to, pero parang medyo naging naging word of mouth nung binabanggit na ni Joseph Prince. Kilala niyo si Joseph Prince, di ba? New Creation Church sa Singapore, pinakamalaking simbahan sa Singapore. Sabi niya, yung declaration na, I am deeply loved, highly favored, extremely blessed. Sino sa inyo nagde-declare nun lagi sa buhay niya?
O hindi? parang hindi sino sa inyo, dinideclare? Di ba? Yung faith confession or faith declaration na lagi nating sinasabi dun sa sarili natin, Lord, I just thank you that today I am deeply loved by you. I greatly loved. Kung ano yung gusto mong gamitin. I am deeply loved. I am highly favored. And I am extremely or richly blessed. Dinedeclare mo yan. Okay? Dinedeclare mo yan sa buhay mo. Parang mas pina-igsing declaration nung priestly blessing. Alam niyo yung priestly blessing? Alam niyo yung priestly blessing? Pambihira kayo every Sunday eh. Diba? Ang tawag natin dun sa Numbers, chapter 6:24-26, is the priestly blessing coming from Aaron. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. It's not just on Sunday. Bago kayo umalis ng bahay, bago umalis ang family ninyo, declare the priestly blessing. Lalong-lalo na ng mga head of the families. Kasi Aaronic blessing yun eh. Ang priest ng home is the father. Okay? Ang tatay, ang pinakasaserdote ng bahay, the priest. So, siya yung unang-unang dapat na nagde-declare nung priestly blessing. The Lord bless you today and keep you. The Lord make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you His shalom or peace. Kasi pag sinabi mong shalom, mas encompassing yun eh. Mas malawak ang ibig sabihin noon. So yung declaration na yon na you are deeply loved, highly favored, and extremely blessed, pinaigsi. Okay? Pinaigsing faith declaration nung priestly blessing ng number 6:24-26. So I suggest mga kapatid, you declare it to your family. Amen? Kasi malaking assurance yun na the Lord is in control and the Lord is in church. No? So, lahat ng mga blessings, lahat ng mga favors na tinatanggap natin sa Panginoon, lahat ng mga benefits na ating tinatangkilik ngayon, yung grace niya, di ba, yung mercy, lahat ng yan ang pinag-ugatan ay yung love. Kaya nga, mga kapatid, God is love. Okay? Kung hindi mo maidi-describe ang God, ganun din naman, hindi mo totally maidi-describe ang love of God. Amen ba yun? Sigurado kayo? Can anyone here parang describe perfectly, accurately ang God? Di ba? Hindi. Dahil ang Diyos, alam natin, ay napakamakapangyarihan niya. Di ba? Wala siyang katapusan. Okay? So, we cannot really describe God at hindi rin natin pwedeng i-describe yung love. Kung ano lang yung kayang abutin ng ating utak. Di ba? Pero malaki na rin ang naaabot ng ating utak. Okay? So, indescribable God with an indescribable love. Tingnan natin yung verse sa Ephesians chapter 3, verse 14-19. I'm reading from the NLT version. Sabi niya, when I think of all this, okay, Paul is speaking, di ba? I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. Verse 16, sabay-sabay natin basahin. Go. I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. It's the love of God that keeps us strong. It's the love of God that makes us strong. May mga pagkakataon sa ating buhay na ko-condemn tayo dahil nagfo-fall tayo into sin.
and to temptation, yung mga weaknesses natin. Pero kapag nare-remind tayo of God's love na tayo, doon sa ating frailty, mga kapatid, doon tayo sa ating mga kahinaan at pagkakasala, hindi tayo kinokondemn ng Panginoon, kundi ang Diyos, winuwu niya tayo, parang inaakay niya tayo sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. It makes us strong. We realize na talaga namang undeserving tayo. Diba? And the more na nare-realize natin na undeserving tayo, the more we love God and the more na parang naintindihan natin yung concept ng pag-ibig ng Panginoon. Amen ba yun? That makes us strong. That makes us committed sa ating relationship sa God. Amen ba yun? Okay. Verse 18, sabi niya, and may you have the power to understand as all God's people should, how wide, gaano ka lawak, how long, kahaba, how high, kataas, and how deep His love is. No? May you experience the love of Christ, though it is, ano sabi niya? It is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. So as we parang understand, di ba, the concept of love, di ba, yung love of God sa atin, the more we experience, the more we understand God's love, the more we love Him. Di ba? The more na namamahal natin ang ating Panginoon. At dito pa mga kapatid, pinapakita rin, yung kung papaano kalaking sakripisyo ang ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. We understand, mga kapatid, that we are greatly loved by God. Dinedeclare natin, I am greatly loved by God. Mahal ako ng Panginoon. Merong mga realization, kagaya nung nangyari kay Mel, di ba? Na sinasabi niya, despite of yung mga shortcomings, di ba? Yung mga weaknesses, di ba? God still moves dun sa special ways, mysterious ways. At nagpapakita lang nung grace ng Panginoon at saka nung pag-ibig ng Diyos dun sa bawat isa sa atin. Amen? So, paano inireveal or paano inihayag ang pag-ibig ng Panginoon dun sa bawat isa sa atin? Paano mo malalaman na ang isang tao, mahal ka niya? Kasi may mga tao magsasabi sa'yo, sasabihin na, mahal kita. May mga friends ka na lalapit sa'yo at sasabihin sa'yo na, mahal kita. Even your enemies that will stab you at your back will tell you sometimes, I love you, mahal kita. Pero, totoo nga ba yun? Diba? Para ma-quantify natin, mga kapatid, yung love, diba? Titignan natin kung ano yung sakripisyo na ginagawa ng taong yon para sa iyo. Okay? And kung gaano ka parang undeserving dun sa love na ipinapakita niya sa iyo. And then, pangatlo, kung ano yung parang naidadagdag sa buhay mo dahil dun sa love na yon, nung taong yon. Kasi alam natin, love is powerful eh. Tama? Meron nga kanta eh. Ano yung kanta? The greatest love of all. Diba? Alam natin, yung love, it can change a person. Diba? Yung pag-ibig ng isang tao doon sa kapwa niya tao, pwedeng makapagpabago yun sa kanya at some degree, some extent. Pero yung love of God, it will parang totally change, babaguhin yung ating buhay. Amen? Amen ba yun? Nandiyan ba kayo? Okay. So, paano natin i-quantify yung love ng Panginoon sa atin? Paano ini-reveal yung love of God? Paano natin makikita yung pag-ibig ng Diyos dun sa bawat isa sa atin? First, mga kapatid, yung depth daw ng Christ love, ito ay makikita
dun sa naging cost. What does it cost? Ano yung kanyang binayaran? Okay, yung mga military men natin, 'di ba? Yung freedom, no, para lang ma-attain yung freedom, ang ibinabayad nila yung sakripisyo minsan ng kanilang mga buhay. Yung sakripisyo na ginagawa nila dun sa kanilang family. 'Di ba? For the love of the country. Okay? So, yun namang pag-ibig ni Christ, makikita natin, it is revealed by what it cost Him. Ano yung binayaran niya na sakripisyo para maipakita, no, makita natin, madama natin, or maihayag sa atin yung pag-ibig niya. What does it cost Him? What does it cost Christ para maipadama, maipakita sa atin yung kanyang pag-ibig? Di ba? Yung kanyang mismong buhay. The sacrifice of His life. Noong daw, panahon ng World War II, konting kwento lang. World War II, meron mga POWs, mga American POWs, prisoners of war, na POWs, na dinala dun sa isang parang concentration camp. Okay? And they were forced to do hard labor. Gigising ng maaga, di ba? Tatrabaho, mag-uukay. Kung ano yung pinapagawa, di ba? Bibigyan sila ng tools, ng mga tools, pala, piko, or whatever. Di ba? At sila ay papagtatrabuhin, dire-diretso yan. Walang kainan. Hanggang sa hating gabi na lang, tapos saka sila papagpapahingahin. Okay? So, meron daw isang grupo ng mga POWs, about 20. No, 20 sila sa isang grupo na tuwing umaga, binibigyan sila ng pala. Okay, pala. And then, pagkatapos ng gabi, pagbalik nila, ay ibabalik nila yung pala, tapos bibilangin kung ilan sila. Halimbawa, 20. Dapat 20 yung pala na ibabalik dun sa guard. Okay? Dun sa gwardiya na accountable dun sa kanila. So one night, mga kapatid, sabi dun sa kwento, one night, nung bumalik na itong mga POWs na to, 20 sila, sinoli nila yung kanilang mga pala, di ba? Sinoli yung kanilang pala, tapos binibilang kasi yun ng guard. Okay? Nung bilangin yon ng gwardiya, ang bilang niya ay 19. Ilan sila? 20. Kulang ng isa. Siyempre, isipin nun ng gwardiya, pwedeng gamitin yon para pantakas or what, di ba? Kasi parang magiging weapon yun nila. So, sabi nung guard, sabi niya, nung guardiang yon, nasaan yung isa? 20 kayo, 19 lang ang ibinalik ninyo sa akin. Nasaan yung isa? Walang umiimik. Walang umiimik. Tahimik lahat. Nagalit na yung sundalo at ang sabi niya, kapag hindi kayo, anong tawag dito? Kapag hindi salita or umamin yung may gawa na nagtago nung isang palang yon, kukuha ako ng 5, papatayin ko. Sabi niya, papatayin ko. So, hinantay, di ba? Hanggang sa magbilang na yung sundalo, and then, isang POW, 19 years old. Sino yung 19 years old dito? 19 years old na POW ang tumayo. Sabi niya, ako yung may kasalanan. Nawala ako, sabi niya. Kinuha siya ng sundalo, binitbit at binaril sa sentido. Sa harapan nung 19 na kasamahan niya. Parang pumatay lang ng manok. Tapos, sabi niya, binalikan sila. Sabi niya, ganyan ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo sumusunod sa utos sa bayales.
Pag-alis nung sundalong yon, yung 19, alam niyo kung anong ginawa nila? Tinignan nila yung pala, binilang nila. Nung bilangin nila, alam niyo kung ilan yung pala? 20. Nagkamali ng bilang yung sundalo. Imagine, mga kapatid, di ba? Imagine kung ano yung naramdaman nung 19, na kapwa sundalo nung 19 years old. Hindi natin alam, di ba, kung ano naglaro dun sa mind nung batang yon, 19 years old, nung sinasabi yun nung sundalo, di ba? Maring iniisip niya, bata pa ako. Di ba? Bata pa ako. Meron pa akong future ahead of me after this war. Pwede pa akong mag-asawa, magkaroon ng pamilya, at magtagumpay sa buhay. Maring yung few seconds lang na yon, dun sa buhay niya, naglalaro na yun dun sa isipan niya. But he chose. He chose to do the sacrifice for his 19 friends. That is sacrifice. Makikita mo yung pag-ibig ng isang tao sa iyo, depende dun sa sakripisyo na kaya niyang gawin or ialay for you. So what is the cause? How can we see yung depth yung greatness nung love ni Christ? Ano yung nag-cause sa kanya? Ang ating Panginoong Jesucristo, 33 years old, di ba, nung siya ay mamatay, bata pa, di ba? So, maaaring dun sa Garden of Eden, di ba, habang nagkakaroon siya ng struggle, di ba, before his death dun sa cross, parang iniisip niya, Father, hindi ko kaya to. Pwede bang I cannot bear the pain, the suffering that will happen to me dun sa cross. Pwede bang umatras ako? What if? Di ba? What if kung nagpadala si Jesus dun sa kanyang emotion, dun sa kanyang feelings? Di ba? What do you think will happen to all of us? So yung greatness ng love ni Christ, mga kapatid, makikita natin yun, nahayag dun sa what it cost Him, His life, for God so loved the world, diba, that He gave His only begotten Son. Diba? That's the ultimate sacrifice. Amen? Amen ba yan, mga kapatid? And then, pangalawa, yung depth of Christ's love, it is seen by how little we deserve it. Diba? Yung hindi naman tayo deserving. Diba? Kaya nga tanong ni Talinyo, di ba? Is it worth? Parang, do they deserve? Di ba yung kabawasan sa kanila? Is it worth? Samantalang, di ba, habang kami ay mga sundalo nakikipagpatayan, kayo naman ay nasa mall, di ba, namamasyal, di ba, ine-enjoy ninyo yung buhay ninyo kasama ng inyong mga pamilya. Diba? Hindi ba pwedeng kung ano yung ginagawa ninyo, pang araw-araw ninyong normal na buhay, ganun din ang ginagawa namin. Yeah, but for the sake, for the love of the country, again. So ganun din, no? In the case ng ating Panginoon, yung depth ng pag-ibig niya sa atin, it is seen by how little we deserve it. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8 and 10, but God, but God demonstrate. Pag sinabing demonstrate, ano yon? Ipinakita niya. Diba? Hindi lang niya sinabi. Ipinakita niya. It was parang love na merong kasamang action. God demonstrates His own love for us in this, while, sabi niya, we were still sinners, Christ died for us. Pag sinabi mong sinners, mga kapatid, we are enemies of God. For if while we were God's, enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life. Diba? Hindi naman tayo mga mabubuting tao eh. Diba? Hindi naman natin deserve
Pero again, mga kapatid, yung greatness ng love ng Panginoon sa atin, nahayag yun dun sa kung papaanong hindi natin siya deserve sa ating mga buhay. That makes the love of God great, indescribable. Amen ba yon? Mahirap ialay ang buhay mo para sa iba, lalo na hindi mo kakilala. Tama? Wala namang pakialam. Wala naman tayong pakialam sa Diyos, di ba? Hindi nga natin siya inaalala eh. Naaalala nga lang natin ang Diyos pag dun sa time na may kailangan tayo sa Kanya. Di ba? Di mas lalo na nung talagang totally hindi pa natin siya kinikilala. So tayo, di ba, dun sa ating logic, hindi tayo magbibigay ng kahit konting oras natin dun sa taong hindi natin kakilala. Unless parang you are full of love. Di ba, bibigyan mo lang ng atensyon, bibigyan mo lang ng oras ang isang tao kung meron siyang relasyon, somehow, relasyon sa'yo. Kapamilya, o kaya ginawang kanya ng pabor. Diba? Pero kung talagang total stranger sa'yo, wala kang pakialam. Diba? So in a way, mga kapatid, ganito yung makikita natin na ginawa ng Diyos sa atin. Tayo ay total strangers, kaaway ng Diyos, diba? Mga makasalanan, diba? Pero, ang sabi nga dyan, God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. That makes, mga kapatid, yung love ni Christ sa atin great. Amen po ba yun? Okay. Then thirdly, the depth of Christ's love is seen by the greatness of the benefits we receive. Hindi lang niya inoffer yung buhay niya as a sacrifice para sa atin, no, kundi pinatawad niya tayo dun sa ating mga kasalanan, winelcome niya tayo as friends, and then pangatlo, no, merong pang benefit yun. We became parang part of God's family. 1 John chapter 3 verse 1, see, sabi niya, what great love the Father has lavished on us that we should be called children of God. And that is what we are. Hindi lang tayo inadopt ng God, di ba, dun sa kanyang family, inilagay din niya sa atin yung kanyang nature. Naging kasama tayo dun sa pamilya ng Diyos. Amen ba yun? Hindi pa ba sapat yung sacrifice? Namatay na siya eh. Di ba? Namatay na siya. Pero again, mga kapatid, kung iintindahin natin, uunawain natin yung konsepto ng God's love, hindi lang namatay si Jesus para sa atin. No? Tapos, sinacrifice niya yung buhay niya para sa atin, hindi naman niya tayo kaano-ano. Mga makasalanan tayo. May mga tao pa nga, mga God haters, mga rebelde sa Diyos. Hindi lang yun ang ginawa ng Diyos sa atin, kundi ibinilang niya tayo dun sa kanyang pamilya. Imagine yung benefit, no, nung love ni Christ para sa atin. Naging bahagi tayo ng pamilya ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? We will be eternally with Him forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. At syempre, hindi ko na iisa-isahin, hindi ko na ididetalye pa, di ba? Yung pagiging part natin, yung pagiging children of God natin, we became part of God's family, marami pang mga kaakibat o kasamang mga privileges. Tama? Tama ba yon? So kapag sinabi mong kabilang ka sa isang pamilya, depende siguro dun sa anong pamilya. Kung ikaw ay kabilang sa pamilya ni Bill Gates o ni sino tong si Apple, Steve Jobs, ang daming benefit nun. Araw-araw pwede kang magpalit ng
ng iPhone, di ba? Ng MacBook Air, etc., etc. Kabilang ka dun sa pamilya ni Henry C. Araw-araw pwede kang mag-Mega Mall o kaya mag-MOA. Di ba? Pwede kang mag-shopping. Depende. What family you belong. Pero dito, mga kapatid, ang pinag-uusapan, we belong to what? God's family. Nag-sink in na ba yun sa inyo? Na ikaw, tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos. And then, when we look at the mirror at tinitingnan natin ang ating mga sarili, ang sinasabi natin, kawawa tayo. May ganun bang, nangyayari ba yun sa inyo? Diba? Nag-iimo ka, nagsa-self-pity, pity party. Kawawa naman ako, wala akong ganito, wala akong ganyan, etc., etc. Sana hindi na lang ako pinanganak sa ganitong pamilya. Ang dami mong ang dami mong cheche-bureche, di ba, doon sa buhay mo. Samantalang ikaw ay anak ng Diyos. Why don't you keep bakit hindi mo simulang tawagin ng sarili mo at tignan ng sarili mo the way na ikaw ay tinitignan ng Panginoon? Tama ba yun? Sabihin mo, I'm a child of God, special sa Panginoon. God love me, mahal ako ng Panginoon. I'm deeply loved by God. I am highly favored by God. I am extremely blessed. Amen? Amen ba yun, mga kapatid? So, see yourself as a child of God. Kasi kaakibat nung pagiging child of God mo, yung iba pang mga benefits, privilege. Okay? Yung iba sa atin, sumasama sa ibang mga club, organization. Kapag nag-join tayo sa isang organization or club, ang unang-una nating tinatanong, bago ako mag-member, ano yung benefit? Ano yung privilege na matatanggap ko dyan? Bago ako mag-member ng SSS, Pag-ibig, di ba? Or what organization or club, di ba? Tinatanong natin lagi, ano yung magiging benefit ko dyan? Di ba? Ano yung magiging privilege ko dyan? So dito po, because of Christ's sacrifice, because of God's love, mga kapatid, naging part tayo ng family of God. Tanungin niyo yung sarili niyo, ano yung benefit? Ano yung privilege? Kung hindi niyo alam, start looking at the Bible. Start looking sa New Testament kung ano yung mga privilege na na-receive mo as a child of God. Amen yan, mga kapatid? So, lastly, in conclusion, mga kapatid, pertaining dun sa love ng Panginoon, ng ating Lord Jesus Christ about isa sa atin, ito yung pwede ko lang na masabi, maring narinig na ninyo sa akin, pero babanggitin ko ulit sa inyo, itong statement na to, there is nothing you can do to make God love you more. Minsan, sa ating pagiging Kristiyano, kasi alam niyo yun, na ang mindset natin kasi is, meron tayong religious mentality na kinakailangan, meron akong gawin, di ba? Meron akong gawin para mahalin ako ng Diyos. I need to do something. I need to be better. I need to be good. I need to do this. I need to keep the 10 Commandments para ang Diyos mahalin niya ako at mas mahalin pa niya ako. Minsan nga, nirelate natin sa idea na kapag dun sa anak, na yung anak mo masunurin, mas mahal siya ng magulang niya, o ng tatay niya, o ng nanay niya. Hindi po ganun ng Diyos. Amen ba yun? God plays no favorite. Walang favoritism ang God. No? So there's nothing you can do to make God love you more. Para madagdagan pa ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Wala ka nang pwedeng gawin pa. There is nothing you can do to make God love you more. And there is nothing you can do to make Him love you less. Anong ibig sabihin nun? Na kapag nagkasala ka, nakagawa ka ng mali, mababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi nababawasan, hindi nadadagdagan. Yun na yun. And God's love, sabi ng Bible sa Jeremiah, God's love is eternal. Hindi nagbabago. Pwedeng pakisabi sa katabi, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo.
mahal ka ng Panginoon, mananatili yan. Kahit nga nung makasalanan tayo, kahit nung hindi natin siya kinikilala, minahal na niya tayo. So there's nothing you can do to make God love you more, and there's nothing you can do to make Him love you less. Pero tandaan natin, kapag naranasan natin na move tayo nung pag-ibig na yun ng Diyos, yung buhay natin, it will be different. It will be different. Kasi it's the love of Christ that will compel you. It's the love of Christ. Yun yung parang magiging motivating factor mo dun sa buhay mo. Ginagawa ko to dahil minahal ako ni Kristo, at dahil minahal ako ni Kristo, minahal ako ng Panginoon, mahal ko rin siya. Yun yung nagmumove sa atin. Kaya, yung service natin sa Diyos, yung ministry natin sa Panginoon, yung ginagawa natin, kahit, alam mo yon, minsan may mga Kristyano pilitin, Brad, mag-serve ka, Brad, ganito ka, Brad. Ba't di mo mapilit? Yung gagawin niya, mga kapatid, yung sinasabi natin, gagawin natin para sa Diyos, depende yon dun sa kung gaano kalaki ang pag-ibig mo sa Kanya. Amen ba yon? Depende yon dun sa gaano mo kamahal ang Diyos. Baka hindi pa natin, parang hindi pa nagsisink in talaga sa heart natin yung love of God. Because when we understand and know yung concept about the love of God, our lives will be different. We will never be the same again. Hindi na tayo magiging kagaya ng dati. Hindi na tayo magiging putsi-putsi sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yeah. Kasi it's the love of God that will compel you to do these things. Amen ba yan? Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Today is first Sunday, and it's good, mga kapatid, to remind ourselves once again dun sa love, dun sa pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Gaya ng sinabi niya, no, ni Apostle Paul, di ba, yung prayer niya, na maintindihan natin kung ano yung, kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, kung gaano kahaba, di ba, kung maintindihan natin, sabi niya, yung love of God. Because it's the love of God that will makes us strong sa buhay natin, sa ating paglilingkod, at sa kung ano mang gagawin natin. So let's be reminded of God's love sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po. Lord, na-move po kami nung heroic act na ginawa nung fallen 44. Yung mga kapwa po namin Pilipino, mga tinuturing naming bayaning sundalo. At ganun din, Lord God, na-move po kami, O God, dun sa kung papaano sila ni-represent ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga mahal sa buhay. At nakita po namin, Lord God, by that example, Lord, na in comparison, napaka-liit nung ginawa nila compare dun sa ginawa po ninyo para sa amin at the cross. Lord, you never stops. Hindi po kayo humihinto dun sa pagmamahal sa amin. And I pray na mag-sink in yan dun sa puso ng bawat isa. Ma-move po kami ng love of God para totally, Lord God, ma-transform yung aming mga buhay, yung aming belief system, yung aming lifestyle, at yung aming pagsaserve sa inyo, Lord God. Salamat po that as we partake of the communion this morning, Lord God, we will be reminded again by that such love, Lord God, na pinadama po ninyo at ipinakita sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus.